Aminin natin, ang pinakamasakit na pakiramdam bilang isang small business owner ay yung pagod na pagod ka magbalot ng parcels, puyat ka sa pagluluto, o buong araw kang nakabantay sa tindahan. Makikita mo, ubus ang paninda mo. Pero pagdating sa bilangan ng pera, mapapaisip ka na lang, teka, nasan yung tubo? Bakit kulang pa pang ikot ng puhunan bukas? Nakakapanghina, di ba? Parang gusto mo na lang sumuko. Araw-araw, libu-libong Pilipino ang nagtatayo ng negosyo. Pero bakit marami ang nagsasara pagkalipas lang ng ilang buwan? Hindi ito dahil tamad sila. Hindi rin dahil pangit ang produkto nila. Kadalasan, nalulugi ang isang maliit na negosyo dahil sa mga invisible leaks o yung mga butas sa sistema na hindi na ituro sa atin sa paaralan. Kung isa kang online seller, may maliit na pwesto, o kahit anong side hustle na pinagpapawisan mo ngayon, para sa'yo ang videong ito. Kalimutan mo muna yung mga generic na advice na naririnig mo. Sa videong ito, ibibigay ko sa'yo ang 5 kakaiba at pinaka-practical na diskarte para hindi lang basta makasurvive ang negosyo mo, kundi para makita mo ng buo ang perang pinaghirapan mo. Kumuha ka ng papel at ballpen dahil ituturo ko sa iyo ang mga hakbang na pwede mong simulan ngayon din. Disclaimer. Ang mga impormasyon, tips at opinyon sa video na ito ay para sa educational at inspirasyon lamang. Hindi ito pumapalit sa payo ng isang lisensyadong financial advisor. Ang anumang desisyon mo sa pera o investment ay iyong sariling responsibilidad. Laging pag-aralan ng mabuti ang mga papasuking hakbang sa iyong personal finance. Step number 1. Ang inventory diet at pag-iwas sa uso trap. Karamihan sa mga nagsisimula, ganito ang nagiging mindset. Bibili ako ng marami sa supplier para makamura ako. Halimbawa, uso ngayon ng isang specific na damit o sapatos sa TikTok. Bibili ka ng 100 piraso dahil bababa ng 20 pesos ang puhunan mo per piece. Pero ito ang katotohanan. Ang pera na nakatambak bilang inventory ay perang natutulog. At sa maliit na negosyo, cash is king. Kapag lumipas ang uso sa loob ng 2 linggo at may natira kang 50 piraso na hindi nabenta, hindi ka nakatipid ng 20 pesos. Nawalan ka ng libu-libong piso na sana ay naiikot mo sa ibang produkto. Isa itong malaking dead stock trap. Ang nakikita mo sa box sa kwarto mo ay hindi paninda, kundi nakakulong na pera mong hindi makakagalaw. Ang aksyon mo, or actionable advice, gawin mo ang inventory diet o ang tinatawag na test-buy strategy. Kung may bagong produkto na uso, huwag kang bibili agad ng maramihan kahit mas mura ang wholesale. Bumili ka lang ng sakto para sa 1 linggo. Hayaan mo ma-sold out. Let your customers wait for the restock. Bakit? Dahil mas maganda na maubusan ka ng paninda at makita ang exact demand kesa maglabas ka ng malaking pera na baka matambak lang. Pag nakita mo na tuloy-tuloy ang benta sa loob ng 1 buwan, doon ka lang magdagdag ng volume sa supplier. Umpisahan mo sa maliit, pabilisin mo ang ikot. Step number 2. Ang boundary rule laban sa hiya at pautang. Isa sa pinakamalaking kalaban ng negosyanteng Pilipino ay ang sarili nating kultura, ang hiya. Kukuha ang kapitbahay, tita o tropa ng tinda mo at sasabihing, sa katapusan pa ang sahod ko, pwede ilista muna? Dahil nahihiya ka at baka magtampo sila, pumapayag ka. Dumating ang katapusan, hindi nagbayad at ikaw pa ngayon ang hiyang-hiya na maningil. Pakinggan mo ito ng mabuti. Hindi mo itinayo ang negosyo mo para maging charity o lending company. Kapag pinautang mo ang paninda mo, hindi lang puhunan ang ibinigay mo sa kanila. Ibinigay mo pati ang oras, pagod, at ang pagkakataon sana na maibenta ito sa customer na may hawak na cash. Actionable advice. Huwag mo silang tanggihan ng diretsahan kung nahihiya ka talaga. Gamitin mo ang supplier alibi o ang cash breakdown system. Kapag may umutang, sabihin mo ng may ngiti. Naku tita, pasensya na po. Yung pera kasi natin dito, nakabudget na pambayad bukas sa supplier. Kapag nagpautang ako, hindi po ako makaka-order ng stocks bukas at mapuputulan po ako ng ikot. O kaya, mag-print ka ng malaking sign.
Bawal ang utang ngayon, bukas pwede. Ang sikreto dito ay emosyon. Tratuhin mo ang negosyo mo bilang isang seryosong kumpanya kahit sa bahay ka lang nag-ooperate. Kapag nakita ng mga tao na mahigpit ka sa patakaran mo, rerespetuhin nila ang negosyo mo. Step number 3. Ang pagsingil sa hidden operating costs. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam mo marami kang benta pero walang natitira. Ang tawag dito, maling pricing strategy. Ganito madalas magpresyo ang small business owner. Binili niya ang produkto sa halagang 100 pesos. Gusto niya ng tubo na 50 pesos. Kaya ibebenta niya ng 150 pesos. Tapos ang kwenta. Pero nakalimutan niyang isama ang balot or packaging, ang pamasahe o gas papunta sa courier, ang kuryente at internet na ginamit sa online posting. At ang pinakamahalaga, ang oras niya. Kapag hindi mo isinama ang hidden operating costs na ito sa presyo mo, ang totoo niyan, kinakain ng proseso ang dapat sana ay tubo mo. Kaya sa papel, may 50 pesos kang kita. Pero sa realidad, 20 pesos na lang. O minsan, abono ka pa sa pagod. Actionable advice. Magpatupad ka ng plus 20% overhead buffer rule. Ilista mo lahat ng materials per product item. Halimbawa, 100 pesos ang item. Idagdag mo ang 10 pesos para sa bubble wrap at pouch. 110 pesos na yung base cost mo. Bago mo ipatong yung gusto mong tubuin, i-multiply mo muna yung 110 sa 1.20, which is 20%. Ito ang sasagot sa kuryente, internet, pamasahe, at effort mo. Saka mo lang ipatong yung profit ng negosyo. Huwag kang matakot na maging mas mahal ng konti sa competitor mo. Kung lugi naman sila sa ginagawa nila dahil nagbabagsak presyo sila para lang makabenta, hindi mo sila kailangang tapatan. Mag-focus ka sa quality ng service mo, hindi sa pagiging pinakamura. Dahil ang negosyong puro pababaan ng presyo, pababaan din mabilis magsara. Step number 4. Ang retention over acquisition mindset. Pagmasdan mo ang mga bagong negosyante kung paano sila mag-marketing. Puro sila, paano makakakuha ng bagong customer? Paano ako magkakaroon ng mas maraming viewers o likers? Nagbabayad pa minsan sa ads o nagbibigay ng matinding discount para lang may bumili sa unang pagkakataon. Ayon sa pag-aaral sa negosyo, 5 to 25 times mas magastos at mas mahirap humanap ng bagong customer kaysa pabalikin ang lumang customer. Kung may bumili na sa'yo ng damit, ng pagkain o ng serbisyo mo, na-build mo na ang trust nila. Alam na nilang legit ka. Ang tanong, bakit hindi mo sila binibigyan ng dahilan para bumili ulit? Dito nalulugi ang marami. Nakikita lang nilang one-time transaction ang bawat taong nag-message sa page nila. Actionable advice. Gawin mo itong discarding suki. Gumawa ka ng listahan ng mga pangalan at contact number ng mga nakapag-transact sa'yo. Tawagin natin itong golden list mo. Pagkatapos ng 3 hanggang 5 araw mula nang matanggap nila ang produkto mo, mag-send ka ng mensahe. Hindi para magbenta ulit ha, kundi para magtanong. Hello po ma'am, kamusta po ang order niyo? Maayos po ba ninyong nakuha at nagustuhan niyo po ba? Itong simpleng after-sales care na ito ay nagmamarka sa isip ng tao. Mararamdaman nilang may pakialam ka sa kanila, hindi lang sa pera nila. Tapos, sa susunod na buwan na may bago kang stocks, i-message mo ulit sila. Hi ma'am, dahil naging customer ko po kayo last time, may exclusive early access po kayo sa bagong dating naming mga items at may pa free shipping/freebie po ako para sa inyo. Kapag nakapag-build ka ng 10 loyal na suki na bumibili bawat buwan, mas mabubuhay ang negosyo mo kaysa sa 100 tao na bumili lang ng minsan at nakalimutan ka na. Step number 5. Ang pagiging empleyado ng sarili mong negosyo. Isa itong mental shift na kailangan mong gawin ngayon din kung gusto mong yumaman sa pagnenegosyo. Kadalasan, pag tinanong mo ang isang small business owner kung magkano kinita niya, ang isasagot niya ay yung total na pumasok na pera. At kapag may kailangang bayaran sa bahay, halimbawa, pambili ng bigas, pambaon ng anak, o pambayad sa kuryente, saan nila kinukuha? Diretso dukot sa benta.
walang tracking, walang limitasyon. Dahil dito, dahan-dahang namamatay ang negosyo na parang nabubutas na gulong. Hindi mo napapansin, nababankrupt mo na pala ang sarili mong kumpanya para masuportahan ang personal mong buhay. Actionable advice. Ihiwalay mo ang pagkatao mo sa negosyo mo. Simula bukas, swelduhan mo ang sarili mo. Oo, tama ang narinig mo. Gusto kong itrato mo ang negosyo mo bilang isang hiwalay na tao. I-compute mo kung magkano ang makatarungang sahod para sa ginagawa mo araw-araw. Halimbawa, 300 piso, 300 sa isang araw, ang idedeklara mong sweldo mo sa pagiging kahera, taga-balot at taga-post online. Kumbaga, ang lahat ng benta sa negosyo yun. Ang pera ng negosyo, ibabayad sa supplier, pambili ng materials at pangsweldo sa'yo. Yung 300 pesos na sweldo mo, yun lang ang pwede mong gastusin para sa personal na kailangan mo. Kung may matirang malaking tubo sa negosyo, pagkatapos maibawas ang expenses at sweldo mo, retained earnings yun. Pera yun ng negosyo para maka-expand, makabili ng bagong equipment o dagdag kapital. Sa ganitong paraan, protektado ang puhunan at disiplinado ka sa personal mong gastusin. Kahit magkano pa ang kitain mo, magiging malinaw ang paglago ng negosyo mo kasi malinis ang accounting form mo. Ang pagiging isang small business owner dito sa Pilipinas ay hindi biro. Wala tayong safety net. Ikaw ang CEO, ikaw ang marketing, ikaw ang nagtatali ng box, at paminsan-minsan, ikaw rin ang tagalinis. Minsan, darating ka sa point na iiyak ka na lang sa gabi dahil wala kang benta buong maghapon, kahit ginawa mo naman lahat. Pero gusto kong tandaan mo ito. Walang malaking kumpanya ang nagsimula ng perpekto. Lahat ng nakikita mong matagumpay ngayon, nagkakamali, nalulugi, at nangangapa din sila nung una. Ang pagkakaiba lang nila, hindi sila tumigil matuto. Tuwing may butas ang negosyo, naghahanap sila ng diskarte para takpan ito. Kung pinapanood mo ang videong ito hanggang sa minutong ito, ibig sabihin, mayroon kang pusong negosyante. Mayroon kang determinasyon na iangat ang buhay ng pamilya mo. At yan ang pinakamahalagang puhunan sa lahat. I-apply mo ang 5 diskarting ito. Paghigpitan mo ang utang, kontrolin ang inventory, maging maingat sa pricing, alagaan ang suki, at higit sa lahat, swelduhan mo ang sarili mo ng tama. Pagpasensyahan mo ang proseso. Hindi yayaman overnight, pero araw-araw nagaganda ang takbo ng negosyo mo. Ngayon, gusto kong marinig ang kwento mo. Anong negosyo ang tinatayo mo ngayon at alin sa 5 diskarte ang pinakatinamaan ka? I-comment mo sa ibaba kasama ang mga salitang lalago ang negosyo ko para maklaim mo na ang tagumpay mo ngayong taon. Babasahin ko ang mga comments ninyo at itatry natin gawa ng suggestions. Kung nakita mong may halaga ang videong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Tips for Pinoy, at i-hit ang like button. At ipasa ito sa kaibigan mo o kapamilya mo alam mong lumalaban at nagninegosyo ngayon. Salamat sa panunood at tuloy-tuloy lang tayo patungo sa inaasam nating financial freedom. Hanggang sa susunod na video.